Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, masasaksihan natin sa Ebanghelyo ang katapatan ng alipin na naghandat na natiling gising sa paghihintay sa kanyang Panginoon. Tulad nila, maging masigasig din tayo sa pagsasaloob ng paghahari ng Diyos. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng mga pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng kawan ng Diyos. Tayo rin po ay nagdiriwang ng ikalawang araw ng Misa Nobenaryo para sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Buena Hora. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa ami kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ampuon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap
ng gayon ding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit, ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya, ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay
pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Bago tayo magsimula ng ating pagninilay, meron muna akong gustong activity gagawin. Pero kailangan ko po ng volunteer. Taas nga yung kamay kung sinong gustong mag-volunteer. Long, lika. Sino po ang gustong mag-volunteer? Taas ang kamay. Nay, lika, lapit ka rito. Dito ka sa taas. Lika. Palakpakan naman natin. Palakpakan mo natin si ate. Lika. Ate, ano pong pangalan ninyo? Michelle po. Michelle. Opo. Thank you po for volunteering, no? Ate Michelle, pwede niyo pong pakinggan yung sasabihin ko? At kayo Opo. rin, sumali sa activity ito. Ha? Nais kong imagine ninyo. Ate Michelle, imaginein mo. Ha? Kayo, walang pipikit ha? Mag-imagine lang. No? Imagine ninyo, mayroon kayong ATM card. Alam niyo po ba yung ATM card? Yeah. Ate Michelle, meron ka bang ATM card? Opo. Meron. Kayo ba meron? Kung wala, imagine niyo na lang, no? Imagine lang naman no? At yung ATM card ninyo, imagine ninyo, may nakadepositong 86,400 pesos. Magkano nga yung nakadeposito? I don't know. Yes. Kada araw. Ha? Okay na ba sa inyo yon? Ha? O maliit? Ha? 86,400. Kada araw. Pero, tuwing matatapos ang araw, mawawala ito. Pag tumungtong ang alas 12 ng gabi, mawawala ang 86,400 mo. Walang matitira kahit piso. Kaya lahat ng hindi mo magagamit ng buong araw na iyon, pagtungtong ng 12 midnight, mawawala. Ang tanong ko po, Ate Michelle, ano ang gagawin mo sa 86,400 pesos? Ano daw sinabi? Anong gagawin mo sa 86,400 pesos? Tutulong po siguro sa mga nangangailangan ng tulong. Tutulong sa mahirap. Ano pa? Ano ba yun? Tulungan po yung homeless. Ha?
Yung mga homeless po. Yung Oo, mga tutulong walang sa bahay. homeless. O ano pa? May gusto ka pa bang bilhin? Bahay. Bahay. Opo. Makabili bang bahay 86,000? Sige. O ano pa? May sukli pa ba yon? Wala na. Shopping siguro. Shopping. No? Shopping. Ate Michelle, meron ka bang ititira sa 86,400? Ano daw? Ititira daw po ba kayo sa 86,000? Oo naman po, budget sa bahay. Magtitira ka. Opo. Pag nagtira ka, mawawala ito kapag tungtong ng alas 12 ng gabi. Pero magkakaroon ka ulit ng 86,400 kapag susunod na araw. Magtatabi ka ba? Ano daw? I can understand. Sa araw-araw po magkakaroon po kayo ng 86,000. Magtitira pa daw po ba kayo ng pera niyo po sa ATM? Kung ganun po ang Parang dapat hearing aid ang bili ni Ate Oo Michelle, ano? Oo. I'm sorry. Okay lang. Yeah. Oo naman po, magtitira po. Thank you very much. Hindi para my budget. Thank you very much, Ate Michelle. Sa itong rosary, galing kami ng Holy Land. Ito'y binasbasan kung saan namatay si Jesus. Sa iyo po ito. Kayo, anong gagawin ninyo sa 86,400 pesos? Alam niyo po, lahat tayo mayroong ATM card. At ang pangalan ng ating ATM card ay oras. Sa Ingles, time. Araw-araw, mayroon tayong 86,400 na segundo. Tuwing gabi, nawawala ito. Kaya anumang hindi mo ginamit na oras, mawawala. Pero, hindi tulad ng totoong ATM card at hindi tulad ng totoong pera. Ang oras, hindi natin nahihiram. Yung pera, pwede kang manghiram kapag ikaw ay naubusan o kinapos. Pero ang oras, kapag ikaw ay nawalan o naubusan, hindi ka pwedeng mangutang. Hindi ka din pwedeng magdagdag o magdeposito ng oras. Dahil ang oras, hindi tulad ng pera na pwede mong kitain at dagdagan. Hindi pwedeng wala ka ng oras, hihiram ka ng oras dun sa mga maraming oras. Hindi pwede. Hindi pwedeng kapos ang oras mo, mangungutang ka dun sa mga tamad. Kasi mga tamad, ang daming oras, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kaya, dapat ang oras gagamitin sa mabuti at maayos. Kaya ko tinanong yung pera, kasi pag pera, ginagamit natin ito ng maayos. Iniisip muna natin, saan ko ba ito dadalhin? Diba? Pero yung iba nagugulat no? Parang hirap na hirap gumastos, no? Mga kapatid, parang ganito po. Ganito ang nais ipakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kung paano gagamitin ang ating oras o panahon. Sa ating ebanghelyo, sinasabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging handa. Sabihin nyo nga po, handa. Hindi po ito yung binabalot ninyo, ha? Hindi ito yun. Ha? Sa Ingles ng handa, to be ready o to be prepared. Ha? Hindi ito yung sinasaron, yung handa. Iba, maging handa, to be ready.
Dahil ang babala ni Jesus, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya nga, inihalin tulad ni Jesus ang ating paghahandang gagawin sa isang aliping nag-iintay ng pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating ng kanilang amo, mabubuksan agad nila ang pinto. Ganyan daw dapat ang paghahanda. Hindi mo man alam anong oras darating, handa ka dapat lagi. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. Tuwing binubukas natin ang ating mga mata sa umaga, nagsisimula ang oras ng paghahanda. Sa pagbangon natin, lahat ng ating gagawin ay magpapakinta ng paghahanda natin. Sa paghahanda, sa araw ng katapusan o araw ng pagdating. Kaya nga, mga kapatid, dapat bawat oras sa ating araw, ginugugol natin sa mabuti. Dahil anumang magawa nating mabuti, lahat maiipon sa pagdating ng Panginoon. At ang hindi maghahanda at ang mga walang ginawa, sa huli, maiiwang kawawa. Ang hindi maghanda, sa huli, maiiwang kawawa. Ganito po yung nagawa ng mag-asawang Abraham at Sarah sa ating ikalawang pagbasa. Sila ay naghanda. Lahat ng kanilang ginawa sa bawat oras ng kanilang buhay ay nilagyan nila ng pananalig sa Diyos. Kaya kahit hindi naiintindihan ni Abraham ang utos ng Panginoon na pumunta sa lupang pangako, si Abraham ay humayo. Kahit na nahihirapan si Sarah dahil sa kanyang katandaan, siya'y nagbuntis. Inakap niya ang biyayang kaloob sa kanya ng Diyos. Lahat ito nagawa ng mag-asawang Abraham at Sarah bilang kanilang paghahanda sa ibibigay ng Diyos. At nagawa nila ito dahil sa kanilang pananampalataya. Kapag hindi mo alam ang nangyayari, kapag ikaw ay nasasaktan, kapag ikaw ay nahihirapan, kapag ikaw ay dumadaan sa problema, ang dali na lang mapariwara. Ang dali na lang gumawa ng masama. Hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Sige na nga, magwawala na lang ako. Binigyan naman ng sakit ng Diyos ang anak ko. Ayoko nang magtiwala. Total, magulo na pamilya ko. Sige na rin. Magiging magulo na rin ako. Kung minsan, ganito yung nagiging ugali natin. Kapag nahihirapan, nasasaktan, humaharap sa problema, nawawala yung ating paghahanda. Mga kapatid, tayo ay pinaghahanda ng ating Poong Jesus Nazareno. At huwag natin itong sayangin. Huwag nating sayangin ang oras na dumarating sa atin. Huwag nating sayangin ang oras sa galit. Sayang yung oras. Darating na yung katapusan, galit ka pa rin. Sa halip, magpatawaran. Huwag ubusin ang oras sa katamaran.
sayang. Alam niyo po, kamakailan, nagkita-kita kaming magkakaibigan. No? Magkakaibigan sa seminaryo. No? Yung iba, naging pare. Yung iba, hindi. Alam niyo, sabi nung iba, no? Sayang, siguro, kung nagsumikap ako, pari na rin ako katulad nyo. Sayang, 10 years, kung ginalingan ko, pari na rin ako. Yung mga nanghihinayang, yun yung mga walang kinapuntahan. Pero yung mga kaibigan naming may asawa, nagyayabang sa amin, o tingnan nyo, kung lumabas kayo, may asawa na din kayo. Ang nais ko lang puntuhin, huwag sayangin ang oras na binibigay sa atin. Dahil kapag dumating ang katapusan, ang mga naghanda, tatanggap ng biyaya. Pero ang mga hindi naghanda, sa huli, maiiwang kawawa. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging handa sa aming pagiging masigasig para sa mas ikararangal mo at ng kapayapaan ng sangnilikha. Buong puso kaming dumadalangin at aming sasambitin. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono at kaming mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan pangkalahatan, maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga nakararanas sa matitinding paghihirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na lubos nilang kailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga hal naming namayapa, yakapin mo silang pabalik sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan.
gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama naming mapagmahal, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami lubusang makasalo sa iyong lalong makipaniig at magligtas. Tulutan mong maging mas sensitibo ang iyong espiritu sa aming puso nang kami maging laging handa sa pagtugon sa misyon ng pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Peace be
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan, maghanda. Itigil na ang mga nagpapasasa at gawang masama dahil ang mga naghanda sa huli tatanggap ng biyaya. Ang hindi naghanda sa huli magiging kawawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.